Ang protesta ay dapat simbolo ng sama-samang panawagan ng taumbayan para sa pagbabago. Pero ngayong nakikita natin ang nangyari sa Recto Avenue, malinaw na ang tunay na laban kontra korupsyon ay binaluktot ng ilang grupo na ginamit ang galit ng mamamayan para sa kaguluhan. Ang dapat sana'y mapayapang pagkilos ay nauwi sa karahasan, paninira at pagnanakaw. Nakita natin kung paano sinamantala ng ilan ang sitwasyon. Mga kabataan umano na nagsimula sa liwasang Bonifacio, humarap sa pulisya, at kalaunay nanabog ng bato, bote, at kahit dumi ng tao. Hindi ito simpleng protesta. Isa itong malinaw na kaguluhan na ginawang dahilan ang isyu ng korupsyon. Ang mas masakit, pati pribadong establishmento gaya ng isang hotel at mga tindahan ay sinalanta. Sino ang tunay na nasaktan dito? Ang ordinaryong Pilipino. Ang mga empleyado ng hotel na ninakawan ng wallet, cellphone at pera. Ang mga negosyong pinaghirapan na biglang winasak. Ang mga residente at motorista na naipit sa trapiko at takot sa gitna ng kaguluhan. Ang sinisigaw na laban sa katiwalian ay nauwi sa pang-aabuso ng mismong taong bayan. Kung tutuusin, dito natin makikita ang malaking kaibahan noong panahon ni Duterte. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang batas at kaayusan ang naging haligi ng bansa. Walang ganitong klasing anarkiya dahil alam ng lahat na may gobyernong handang protektahan ang mamamayan at hindi hahayaan ang kalokohan. Pero ngayon, tila lumalakas ang loob ng mga pasaway dahil alam nilang malambot ang kasalukuyang liderato. Pansin ninyo kahit anong gulo ang gawin ng mga rioters, tila walang matinding aksyon. Pulis na nagtitiyaga lang sa maximum tolerance habang ang mga establishmentong winawasak ay nagsisilbing biktima. Kung ganito palagi, paano pa natin masasabing may gobyerno na kayang ipagtanggol ang mga inosente? Ang problema ng korupsyon ay totoo at malala, pero ang solusyon ay hindi panununog, hindi pandarambong at hindi kaguluhan. Ang solusyon ay matapang na liderato na may political will, isang bagay na ipinakita ni Duterte, ngunit nawawala sa kasalukuyan. Kaya imbes na resolbahin ang isyu, lalo lang itong lumalala. Sa huli, dapat tayong maging mapanuri. Ang galit ng bayan ay tunay, pero hindi ito dapat gamitin ng mga walang pakialam, kundi sirain ang lipunan. Ang kailangan ng Pilipinas ay leader na may tapang, disiplina at malasakit, hindi palabas, kundi konkretong aksyon laban sa korupsyon at kriminalidad.